Nya si Arlene siya nga dili play sayon, ana siya na overheard na ko ang mga kanya dili gyud sayon, dili gyud sayon. Yes, dili sayon. But if we are a Christian, kung Christian ang tagis kinabuhi natin, si Lord man ang tagis kinabuhi, si Lord gyud ang may katungod kung kanusa. No, niya kuhaon. A mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and that the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Oh death, pag yun is 55, oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, no, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, gidasig ka. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. The labor, His labor, is not in vain in the Lord. Di ikaw, no? Na kumplito na ang iyang tahas nini nga kalibutan o no matter kung kung saan nga paagi siya nga gikuha ni Lord, but the fact will remain nga dito na nahuman na. Susama sa gingon ni Pablo nga, I have fought the good fight of faith and I have finished my race. Susama ka, Pastor Danny, sakit man bation, sakit yun, but ang pulong sa Diyos mo'y gahatag nato og paglaom. Ang saad niya mo'y gahatag yun nato og that keeps us moving, no? Keeps us continue to go forward sa mga dulaton nga iyang gibilin nga legacy sa ato mga igsoon. So dili sa atong gibasa, no, na ay makita nato dinhi tulo ka butang nga kanang gitawag nga resurrection mystery. Unsay pagpasabot sa resurrection mystery? Ang mystery is one thing that cannot be understood. One thing that cannot be understood by our human understanding. That it can only be understood by the Spirit of God, or in the Spirit, ay haramasabtan, kana nga misteryo. And there are three things nga nakita nato ang misteryo, dinhi nga dapat mahibaluan nato mga igsoon. Dinhi ingon diri pirmi, in a moment, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. The first mystery is, we know that the Lord Jesus Christ is soon coming back. E kaya manong ganda sa pagbalik ni Ginoong Hesus, dili tanan mamatay na sa pagbalik ni Ginoong Hesus maay mga buhi nga maabta ni Ginoong Hesus. No? Kay dili tanan believers mamatay during that time. Na ay mga believers nga mga buhi nga dili mamatay. That's the first mystery nga makita nato. And the second mystery is we shall all be changed. Tanan kuno ta mausab. Muna yun nila, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. Muna yun sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 and 15. Nga, sa katapusang trumpeta, no? Ato agian ka dyan mga isuon, kasi lubos-lubusin ko na mga isuon, kasi mga pila na kaadlaw, dahil naman siya dito sa ano, dili na nato. Dili na ito magkitaay. Pag wala na rin siya, dili na ito magkitaay. Sa karon, ako lubos-lubusin. Pag-share, kini nga klase sa mystery. No, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 14, igon diri, for if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. Sa Bible, ang definition sa death is natulog lang siya. Why? Because of the resurrection mystery. Na sa pag-abot ni Ginoong Hesus, mabanhaw ang nangamatay na may pagtuo kang Kristo. Sila ang unang nga mabanhaw. Why? Tungod kay we're going to reign together with the Lord Jesus Christ sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. And then, for this we say to you by the word of the Lord, that we
are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Sila ang unang mabanhaw. Pag kaya dito sa ibabaw, o kita dayon nga mga buhi, nga mga believers in Jesus Christ, who join together with them in above. No? So, even from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Gi-exhort na din mga igsoon nga, therefore comfort one another with these words. Muna nga dili na ako pakihason ang pag-comfort na kung tanan nga ni akaron with these words kay gisugot nga i-comfort nato. Nga, daw sakit, but there is hope. And it talks about the last trumpet, katapusang trumpeta nga sila babanhaw. And be joined together with the Lord Jesus Christ in His coming. And we who are alive, kita nga mga buhi, mo join together with them in heaven. So, mauna siya ang permiro ng mystery. This is the mystery nga cannot be fathomed by human understanding. But because isulat dire, mauna lang naghatag ka natong paglaon. Kaya ang pulong sa Diyos, word shall pass away, but my word will remain. So, balik na dito sa 1 Corinthians chapter 15. Makita na to ang ikaduha. So, that's the second mystery na mga usap ginaita. No? Wala na bata, wala na tigulang, wala na masakiton, wala na mga deform, body deform, wala na. Kay perfect na. So, manang isulat din yung mga igsoon nga, kung imong tanawon, bisan pa o naaka sa taliwala sa kabuol, taliwala sa problema, pag bumasa ka, this is one thing that holds me strongly. Sa niyang nawala na si Pastor Sam. Inibasa na ko ani, nakadasig ko. Kaya ito nga, there is hope na magkita, may pag-usap. There is going to be a reunion. Katong awit ka, the only thing I want, no, is to be with Him in eternity. So, wala siyang ikaduha nga mystery na lisod sakto sa human point of view. No? Ang ikadulo, makita nato nga ang atong lawas will put on, umayon din na, our body will put on immortality. No? Mahimo na siya nga incorruptible body. Dili siya madunot. Dili na kay mahimo na siya glorious body. Meaning, kung ito glorious body, kanang likely, pare-pareho ra sa kaning lawas nato at this present time. Pare-pareho ra, but ang diferensya ng igsoon is glorious naman. So, ang glorious na body, susama ng pagkabanaw ni Ginoong Hesus na nagpakita siya sa iyang mga apostolis na makalabang lagi ako sa mga closed door. Makalabang sa kanang mga closed na wall. Why? Tungod kaya ang lawas na ito, glorious na powerful body, powerful and glorious body na. So, wala na limit na panalitan gusto tang sulod anak na area, anak na dapat makadiritso-diritso na ta. So, kinsa pwede gusto anak, no? Pero maunay is, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, wala na yung pagkalunod. Wala na yung pagkalunod, my son. This is one of the mystery nga kung sakto na ito og lumos na pagsapot sa atong human point of view, dili na ito masabtan. Only in the Spirit masabtan. So meaning, if you believe in the Lord Jesus Christ, kung mutuog ka kang Ginoong Hesus, nga Ginoo manluluwas, dili lusod sakto ni ang mga butang. That's why we need to believe in the Lord Jesus Christ and accept Him as Lord and Savior over our lives. Aron nga masabtan nato niniya sa tataw, kini nga mga butang. So, kung ingunaan magaling ngayon soon ang mystery, then I should continue to move on. No matter what, bisan sa pa ang naghatag o kabuol, naghatag o kasakit.
sakit sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, makapadayon ta because of the hope of the promises of God that written in His Word. So, dili tagapang. So therefore, kung inaani, manggaling na igsoon, kung atong tiwason din pagbasa, so, ingon din so when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. And then the death, where is your sting? Asa na ang kalala sa kamatayon? No? And Hades, where is your victory? Sa 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So magkita nato mga igsoon nga, kung atong tuuan dili nato mapugngan ang song at kaning resurrection or gitawag na resurrection song nga mo overflow lang na sa atong kasing-kasing nga makaingon kita dinhi sa atong gibasa masulti nato nga base sa atong gibasa masulti nato nga death is swallowed up, no? Death is swallowed up by victory. That's the number 1 na nakita nato. And the second is the sting of death is gone. Ang kalala sa kamatayon, mawala na kita siya, pagkabos pa naman. Why? Because we're going to live together in heaven, in eternity, in everlasting life, because of the Lord Jesus Christ. So the sting of death is gone. And the third is the grave has lost is victory. It's victory. The grave, mawala, no? Ang lugnanan has lost its victory. Mawala na ang kadaugan sa lugnanan. Why? Di na makapugong. Just like the Lord Jesus Christ na the grave cannot contain Him because He is God and He is so powerful. Unya kung mausab ta susama kaniya inaana gyapon pag-abot sa resurrection that death cannot contain us because of the glorious body that we're going to become. Mahitabo nga dili na wala na ang grave, ang lugnanan mawan na og kadaog ang lugnanan. And then the fourth is the victory will be ours in Christ Jesus. Ang kadaugan maato na dayon because of the Lord Jesus Christ. Lalo mo ingon ko, resurrection song. Kay pwede na ito butangan o tuno. Susama sa gikan pagkaganina, the only thing I want is to be with Jesus. Just to see His smile and say, well done. Mamahimo siya na original composition kung atong tanawon, mamahimo siya original composition. As a Christian, as a believer, dili lisod nabutangan og tono ang mao nga mga pulong nga gisulti diri. For example, first is death is swallowed up in victory. Death is swallowed up in victory. The second, the sting of death is gone. The sting of death are gone. Pwede na nato butangan mga igsoon. The grave has lost its victory. The victory is ours in Jesus Christ. Sinsya na sa tuno mga igsoon. Pero kung inaani ang kalipay nga bation nato mga igsoon, kung inaani ang paglaom nga bation nato every time nga ato ni siya basahon, then dili mapunan ang melody in the heart that will come out, that will come naturally or spontaneously coming from the heart. Mauning gibati na ako sa diyang Pastor Samas pass away nga naghatag yun ako kagahuman nga pagpanayon yun. That's why sa gakos na ako kang pastoral ring na-reminis na ko ang gibati na ako sa pagkamala ni Pastor Sam in the same way na maupod ang iyong gibati. Kunya, ang tears
Dili, yun, grabe ka precious ang mga tears nga manggawas sa aton mga mata during these times. Precious. No? Kay precious mo lang po sa Ginoo, precious in the sight of God, the death of His servant. Precious ko no, binilihon. So, imula na may iso. So, this is the resurrection mystery and the resurrection song na atong nakuha, naputlo ni 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 58. And in 1 Thessalonians chapter 4, atong gibasa na ganina, mga iso. So this is one thing that gives us hope. Kung yung sa kadunagahan, hindi natin paglaong. Lama ka pa na yung gihapon ta, even in spite, in the midst of grief. No? And even the challenge na padayon natin i-treasure sa atong heart na, Lord, kung padayon manggaling ko magkinabuhi sama sa inyong Pablo, whether I die or live, I die for the Lord. Sa kaganina, magbibasa kaganina sa kaning second reading, ingon dito nga, ingon si Ginoong Hesus nga, ako ang pagkabanag, ako ang kinabuhi. Whoever believes in me, though he dies, but he shall live. Bisan pagmamatay siya, mabuhi siya. Kaya pagkapuhi, pag yun mga isuon bali, glorious body na. So kung doon na, kung si Pastor Danny sa pagka-aksidente niya na ay medyo damage, gamay nga naman, pagkabanaw niya, wow, mupalik na sa original na glorious body. Nga nung may mo glorious body, mubalik yun mga isun. Why? We were created in God's image and likeness. Na-twist lang na pag-abot sa panahon nga nakasala ang tao. But the hope will still remain na mabalik yun sa original purpose and plan ni Lord ang kinabuhi sa kanya. So, kaya ko, Lord, it's another great loss sa pagkawala ni Pastor Danny. But you have a very good purpose. You have a very good plan na nangikuha ang ministry. Dito rin mo kung kakumplito na ang yantahas ni Litanburan. And God expected us nga dawaton ang challenge para makontinue ang luhaton na iyang bibiyaan. So, hinaot na rin ang kagabi yung mga challenge sa ato. Mamay mo reminder sa ako na whatever may happen sa ato, padayon na pagkinabuhi, hindi nga kalibutan because this place is not perfect. There's only one perfect place. And that is the place of God in heaven together with Him. Maura gina siya ang perfect place. And every problem, struggles, difficulties, challenges in life, nagkakahinan po nato adlaw-adlaw is allowed or was allowed by God para makasampit na kaniya o para mabutang na ito ang atong pagsali, pagtupaglaong nga ito kaniya. Dili na siya pagpanis sa ato kung ga-underduta ang mga kasakitan. But it is the way of God to allow us to put our trust and faith in Him. So this must be a challenge to us. Kung karong gabi una, wala pa nato maklasta ng atong pagtuog, pagsali sa atong Ginoo, iso, iklasta na. Kaya mahimutan ang candidate, meaning atong gibasa sa 1 Corinthians o sa 1 Thessalonians. There is always hope in the promises of God in His Word. Kana ay paglaon kanina. So, igualis kami ni Pastor Ruby Carolor, igualis kami. Hallelujah! Ako na siya i-appear kagahapon, pero i-embrace ko na lang. Lisod po kayo, mag-appear nyo na, mga igualis namin. Pero, so every time nga gakabasa ko ni, gakalipay ko. Kaya daw, ingon daw sa'yo na, mara sila mga buang. They were in the midst of grief, but they were smiling and they were praising the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Gusto na sila mag-praise the Lord lang yapon. Hallelujah lang yapon in the midst of grief.
in the midst of problem, in the midst of challenges and struggles in life, and even in the midst of anxieties. Di ba? We smile ang yapon. What makes us smile? It is because of the promises of God in His Word. Mauragin na. Kaya ang kalipay na akong ini nga kalibutan, lumalabay ra. Malipayon ta akong naay kwarta, pero kung walay kwarta, dili ka malipayon. But the joy that the Lord can give us is eternal. Lalong. Wala nag-depend sa circumstansya. Wala nag-depend nga, uy, bagul-ano, kung gano'n kay ako, kayo ka no. It doesn't depend on circumstances. Because ang happiness depends on the circumstance. But the joy is deep, lalong, eternal, ang alipay, ang joy. And most of all, it is the fruit, is one of the fruit of the Holy Spirit. So dapat ka na may kapta na to, ang joy, ang kalipay, nga naka-anchor, may ngalan sa church, no? Christ the anchor. Kalipay nga naka-anchor, diha kang Ginoong Jesucristo. Kung wala lang naka-anchor kang Ginoong Jesucristo, so on, lumalapay ragi. But if your joy and your faith and your trust anchored in the Lord Jesus Christ, no matter what circumstances, no matter what problems, big or small problems, magmalipayon ka gihapon. Kay susama sa bagyo, buluran. Amen. Ganatay na ito karon sa kamubo sa atong message. Dili na ito kalimtan mga igsoon. Ang promise ni Lord in 1 Corinthians chapter verse 51 to 57 up to 58, and 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 and 15. Kamaw ng saad ni Lord sa ato nga mga buhi o mga nangamatay na nga may pagtuot ng Kristo Jesus. Amen. Sa akin, balik sa kumala.